Pasensya na kayo. Tamaan ang dapat tamaan. Ang umaray, guilty. Dahil itong susunod ko, marami akong kilala rito na kasapakat. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. But as a matter of respect to the institution, I'll deal with you later. Dagdag pa rito ang bayarin na dulot na pinalaking bilang ng job orders. Madalit salita, mas kabisado ng mga kusyel to, J.O. Pinalobo ninyo ang pensyon ng mga minamahal kong lolo't lola. Dinoble ninyo. Kailan? Sa kasagsagan ng kampanya. 940 plus million. Ginawa nyo 2 beses. Saan pupunta? Saan tutungo ang syudad? Pinola ninyo mga lolo't lola ko. Binubudol ninyo. Buti na lang, ako pa rin ang binoto nila. Sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga nanay, tatay, buong kababaang loob po. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Baka naman, dahil ako'y may hawak ng mikropono, self-serving statement lang ang gagawin ko dito. Hindi po. Ako ang magiging tapat at totoo. Una, ang pagiging katapatan sa tao. Kung kayo ay may iniwang bayarin, ako po may inutang. Na minsan hindi ko kinubli. Ang masakit, kasama ko kayong nangutang nun eh. Pero, bagamat ako'y nangutang, tayo'y nagtatag ng matagal ko ng pangarap. Irma Alfonso, Dr. J, Edward Tan, Letlet inabot pa to. Che Bormeo, Lou Biloso, mga matatagal ko ng kasama. Alam ninyo, sa puso't isipan ko, noon pa man pangarap ko na mamigay ng lupa at pabahay. Bakit? Squatter ako eh. Alam ko ang pakiramdam ng isang tao ni hindi niya alam kung pag-uwi niya ay yung bahay niya nakatirik pa. Kaya minabuti ko, pati sa pagsasabatas bilang konsihal, pati sa pagsasabatas bilang presiding officer like Vice Mayor Chia Atienza, at nung ako'y naging punong o ekutibo, lahat ng pinangarap ko, ipinatayo ko, tinupad ko. Sa utang nang galing yun. Sinabi ko nga sa taong bayan sa kasagsagan ng pandemya, ultimo relo ng City Hall, ipatatas ako kitang munting makaraos lang tayo. Nakaraos tayo ng pandemya, naitatag ang mga pabahay, libo-libo. Iba nga sa inyo, nangaagaw pa sa ngayon ng pabahay para sa tao. Tandaan nyo to, hanggat ako nandito, mga konsihal, I will review all those beneficiary. And yesterday, I heard something very bad.
at 30 na, mayor na ako, may tumitira pa ng 12,50,000 para ma-award lang sa isang benepisyaryo ang pabahay ng lungsod na ginawa natin. Wala na nga kayong ginawa. Ipinamimigay nyo pa sa may pera. Yan idinisenyo para sa walang masisilungan. Hindi, dahil staff ni Congressman. Para kayong laging nasa kusina. Nakalimutan nyo na ba? Your purpose. The day that you decided to join public service, not service to yourselves. Alam niyo malapit sa akin yun, yung pabinababoy ninyo. Kung sino man sila, papanagutin ko sila. And today, I directed Secretary Letlet Sarkal to halt the award, to investigate those mga gifted child. May bahay naman tayo eh. May masisilungan tayo. Paano ang wala? At tandaan din natin, yan ay hindi ko ipinangutang na ang tanging dahilan ay pagbayarin galing sa lumang income. One day, I don't know, by accident, there was a news came to public, and I read about the Mandanas ruling. And when I read the decision of the Supreme Court, magkakaroon ng windfall o extra income ang ating minamahal na lungsod. And mind you, and I want you to go back a little bit with our history. Before I assume as your mayor, we will never be entertained by any government banks. Bakit? Napakasama ng COA audit report ng siyudad ng Maynila. Ngunit, bakit nagkaliwat kanan ang bangko ng gobyernong lumapit sa atin? Bakit? May bagong pera. Hindi mo kailangan taasan ang buwis ng tao dahil may paparating na bagong income. And through some financial engineering, I am no economist, but I know what is the effect of inflation to every human being, not only in Manila, but the entire world. A peso spent today is better than the same peso spent tomorrow. And with that, napatupad natin. And with that, nakatawid tayo. 8 buwan, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, aaminin ko rin sa inyo. Deficit, binanggit ko kanina, may deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan, bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39%.
What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. Para ang administration, ganun po silang maglustay. Sabi, walang pera. At nagustuhan nyo ang ating video, please para like and share and subscribe. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless with peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like